Grabe, ang aga pa ng panahon. Di pa nga nagsisimula. Yung iba ay nagpakilala na. Ang tinutukoy ko po yung mga membro ng Alyansa para sa Pagbabago. In other words, tinulungan ni Pangulong Marcos from day one sa kampanya at yung iba dyan ay nanalo. Alam ba nyo ngayon na naglalabas na ang mga report na makasara na daw yung iba, nakipagkita na raw kay Sara Duterte, parang ayaw na kay Pangulong Marcos, iniwan na daw dahil hindi yata naging kontento sa kampanya at iba pa. Grabe. Alam nyo, kung yung mga gugunita, tinapik ko na rin dito sa aking mga channel, kung kayo po ay regular na aking mga viewers, na ang mga politiko, kahit nung araw pa, hindi ko manilalahat, hindi talaga natin pwedeng panghawakan ang kanilang mga sinasabi. Usong-uso sa kanila ang gamitan. Gagamitin ka para sa kailang kapakanan, pagkatapos kang gamitin, iiwanan ka sa bandang huli. At dati sinabi ko na rin, na yung mga kandidato ng alyansa, kaya nga hindi ko sinuportahan 100%, 4 lang ay binoto ko dyan. Natalo pa yung 2, kaya dadalawa ang naipanalo ko na alyansang candidate. Kasi yun nga yung aking pagdududa at nangyayari noon pa. Ilang dekada na po ako sa traditional media bilang broadcaster, newscaster tayo. At 4 na taon na ako dito mahigit sa pagbablog bilang political vlogger. Talagang yan po hindi nagbabago. Na walang 100% na politiko pag tinulungan ng Pangulo na maging kandidato hanggang siya matapos ang kanyang term at ang Pangulo ay tutulungan. Ito nga iilang araw pa lang na iproproklama yung ilang mga nanalo. Aba, ang balita ngayon kung hindi man lumipat ay nakipag-meeting na at nakipagkita na. O ikaw, tutukuyin natin, Senador Tito Soto. Totoo ba yun? Na ikaw ay maka-Duterte na? Ikaw ay nakipagkita na sa mga Duterte? Tinatanong ko lang. Si Ping Lacson may balitang ganyan, pero sabi ni Ping Lacson hindi totoo. Nabalita rin siya daw ay nakipagkita. Sabi ni Ping Lacson hindi totoo yan, hindi pa ako nakikipagkita. Yung ibang mga kandidato ganun din. Kasi kung yung magugunita nung isang araw after nung eleksyon at proclamation, nagpatawag ng Thanksgiving ang Alyansa para sa Pagbabago. Coalition yan Dinner Thanksgiving dinner. Nandun si Pangulong Marcos at mga supporters. Alam nyo, iisang senador na nanalo ang dumating. Nabanggit ko na yan, ulitin ko ulit. Si Lito Lapid lang. Yung 5, kasi 6 po yung naipanalo ng alyansa. Yung 5, hindi na ako nagpakita. Hindi ko alam kung bakit. Expected natin, hindi papakita si Villar. Kasi si Villar nga, di ba, ginawa ko na yung video na nagpasalamat nga si Camille kay Sara Duterte lang, hindi kay Pangulong Marcos. Samantalang si Pangulong Marcos, ang from day one, tumulong, kumuha kay Camille Villar para makasama sa alyansa. Nung matapos ang laban, nanalo, kay Sara Duterte lang nagpasalamat. Ganon yung mga yan. Ganyan ang mga politiko natin. Hindi ko nilalahat. So tinatapik ko po ito at pinapaliwanag ko sa inyo base dun sa aking nalalaman. Ginawa ko ng mga video, nagkakatotoo po lahat. Kasi hindi ko naman sasabihin kung hindi totoo. Ito na ngayon ang pagpapatunay. Hindi nagpakita sa Thanksgiving dinner. Tapos ngayon may mga report na parang pro-Sara na sila, puro Duterte na. Parang may sama ng loob sa kampanya dahil hindi nanalo yung kailang kasamahan o hindi sila naging masaya. Ano yun? So wala talagang panghabang panahon kaibigan sa politika at wala rin panghabang panahon kaaway sa politika. Ito nga ay 1 linggong mahigit pa lang na naiproproklama. May balita ng ganito. Kaya kayong mga nababalita, magpaliwanag naman kayo sa bayan. Totoo o hindi? Si Ping Lacson nagpaliwanag na, ikaw, Senator Tito Soto, totoo ba yan? Maka-Duterte ka na o hindi? Tinatanong lang. So, walang masamang paliwanag kasi kayo ay mga public servant. Kayo ay halal ng bayan. Kayo ay dapat sumunod at kayo dapat priority nyo ay ang paglingkod sa bayan. Si Ping Lacson, mayroong kredibilidad dyan, kaya binoto ko yan Dahil talagang may paninindigan, lalo na sa anti-corruption, talagang saludo ko dyan from day one. Wala pa ng pulis yan, naging mga senador ng ilang taon, ilang beses, talagang anti-corrupt ang galaw niya. Kaya nga binoto ko, yan ang pag-asa natin. Kahit hindi abogado, pero may tapang at talino. Kaya nga naging senador ulit. Binoto ko yan, amin ko. Senador Ping Lacson. So yung iba dyan, di ba? Kaya ko ito ay pinaparating sa inyo, ginawa kong topic at balita, hindi para kayo ay galitin o kumbinsihin magalit. Okay?
Ito po sinabi, binabalita ko lang kasi yan yung mga nangyayari na kailangan kong iparating sa inyo. Meron akong opinion, interpretation sa nangyayari, kayo ganon din. Ako po ay tulay lang ng mga balitang dapat po'y malaman nyo. Kung maniwala kayo, salamat. Kung hindi, salamat. Kung ano ang inyong opinion, okay lang. Huwag lang ho yung below the belt or may mga panlalait pa. Huwag po. Respeto lang. Di ba? Yun ang mahalaga. Okay? Buhay na buhay ang demokrasya at obligasyon nating lahat na ito ay palakasin pa sa tamang pagbabalita, pangunawa at pagbasa sa sitwasyon. Tayo mga sibilyan. Pero ang nasa gobyerno, elected, appointed o kung sino man, dapat lagi yung priority ang pagsiservisyo ng totoo, pagsasabi ng totoo, galawang makatao, hindi galawang pang sarili. Yan po yung aking paalaala. Kahit na sino, local o national, tapos ng eleksyon, tapos ng proclamation, trabaho na. Ibalik ang pangako. Ibalik ang inaasahang pagbabago ng bawat Pilipino sa inyong pangako ng kayo nangangampanya. Pero kung ngayon pa lang sa napakaagang panahon, nagbabalimbingan na, nagbabaligtara na, ayan na nga ba ang inaasahan natin? At sinasabi kong sayang ang pagtitiwala ng iba. Hindi ako nanghihinayang kasi hindi ko binoto yung mga taong ganyan. Nasa tingin ko from day one. At hindi naman ako nagsabi na itong iboto nyo, ganun-ganun, lahat-lahat. Kasi ayaw kong magsisi kayo. Baka ma-influensyahan ko kayo. Kanya-kanya tayo ng diskarte kung sinong ibinoto natin ng eleksyon. Kung nanalo ang ating kandidato, kung hindi naman, okay lang. At least, nagawa natin, sinunod natin ang ating kagustuhan. Kaya inaamin ko, 4 lang ang aking naipanalong senador. Minority lang. Hindi ko na iboto lahat. Hindi nanalo lahat, pero at least masaya ako, may nanalong 4. At yung aking ibang natalong kandidato, proud pa rin ako dahil paniniwala ko, kakailangan ko yun. Kailangan natin, hindi lang ako sinuportahan. Okay lang. Ganun talaga eh. Kaysa naman sa iboto ko yung ayaw ko, pagsisisihan ko pa. Lalo na kung wala namang alam, wala namang ginagawa, at puro forma lang, puro pakyut lang, hindi tayo sasali sa ganun. Yung totoo, may kakayanan, may kaalaman, at pakikinabangan. Kahit na isa, dalawa, okay yun. Kaysa marami, pasaway naman. Quality, not quantity. Nyo? Ulitin ko, quality, not quantity. Ang aking basihan dyan. Kahit isa o kakaunti, pero may quality. Pero marami, wala namang quality, garbage sa akin yun. Okay? Ayun, ganun lang po yan, di ba? Please like, share, subscribe and follow sa aking mga channel dito po sa Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV. Tandaan nyo, para sa inyo ito, para sa ating lahat. Pangalagaan natin ang ating demokrasya, ang ating obligasyon at karapatan sa lahat ng oras. Di ba? Hindi tayo pwedeng pagbawalan ng kahit sino. May kanya-kanyang paniniwala at obligasyon sa buhay. Di ba? Ingat lang po. God bless. God is good all the time. Don't forget.